kamusta sa inyong lahat? Kamusta kayong lahat? So, ngayon sa oras na to, napakainit. Ngayong March 3. Hindi ko alam kung kamustang panahon dyan sa inyo. Okay, by the way, this is Bright Mind. Welcome po sa Bright Mind PH. Ayan. So, ito yung tambayan ninyo para sa mga bagong kaalaman, makabuluhang kalakayan, at mga tutorial na sigurado magpapalawak ng inyong kaisipan. Ayan. So, dito sama-sama nating tuklasin yung mga bagay-bagay na magpapakilig sa ating mga utak. Ayan, sana umikilig, no? At syempre, magpapalawak ng ating kaalaman. So, anyway, tama na yung mga intro na yan. Let's go! 2 hours later. So, by the way, yung lesson na ating pag-uusapan is tinatawag nating gateway drugs. Okay, so, familiar ba kayo sa mga pag sinabi nating gateway? So, I'm sure, iba sa inyo, first time itong marinig itong tinatawag nating gateway. Well then, sige, simulan na natin. Okay, so before that, let us talk about the objectives muna. Pag-usapan muna natin yung ating objectives. Okay, so for the first objective, we are going to identify and describe the negative impacts of cigarette smoking on the body, such as lung cancer, heart disease, and respiratory issues. So the number 2, express appreciation for the importance of avoiding smoking. Then lastly is creating a personal pledges on a pledge wall and reflecting on the health benefits of a smoke-free lifestyle. So optional lang yung step kung gusto nyo gumawa ng pledge wall, di ba? Okay, sige, proceed tayo. So here, sa ating first slide, meron ako sa inyong isang tanong. What is tobacco? Okay. So, when you say tobacco, yung iba sa inyo, ang basa dyan, or yung iba, pag first time narinig, tabako. Pero, yan talaga po ay tobacco. Okay? So, what is tobacco? According sa description, tobacco contains 4,000 chemical compounds and around 60 known carcinogens. Ngayon, matanong natin dito, pag sinabi natin carcinogens, what is a carcinogen? Siyempre, since this lesson is naka-focus lang naman sa introduction and majority ng aking target na audience dito sa lesson na to is for grade 8. So, when you say carcinogens, is a cancer-causing chemicals. Okay? Sila po yung mga klase ng chemicals na kung saan, when you consume this one, it can technically generate or something na pwedeng bumuhay sa mga cancer cells sa ating katawan. Okay? Now, then also, tobacco mostly contains nicotine, tar, carbon monoxide, and other chemicals. So, may mga scientific terms tayong nabanggit dyan. Pero ilan sa inyo sigurado ko familiar sa nicotine, which is very common ito sa tobacco. Okay? So, yan lamang po sa description ng ating tobacco. Proceed tayo sa next slide. By the way, this one is an example of an actual tobacco cigarette. Okay? By the way, nasan dyan yung tobacco? Hindi yung kulay puti na nakikita ninyo. Yung tobacco na nakikita nyo dyan is yung mismong filament. When you say filament, ito yung palaman sa loob ng parang papel na yan. That is a tobacco. Okay? Sige, next tayo. Another description about the cigarette smoking for tobacco. By the way, cigarette smoking na pala to, sorry. Okay, what is a cigarette? According to the definition, cigarette is a practice of smoking tobacco and inhaling. Close open parenthesis, from lungs to bloodstream. Okay, inhaling tobacco smoke. So, meaning to say, ito yung part na ginagamit or gumagamit ka na ng tobacco. And it is called as cigarette smoking. So, ano ba itong cigarette smoking? Wherein, nag-i-inhale ka ng smoke coming from tobacco, papunta sa iyong lungs, papunta naman ngayon sa iyong bloodstream. So yes, correct po. Humahalo po yung mga chemicals ng tobacco from inhaling going to bloodstream. Humahalo po yan sa dugo natin. Okay, so sana clear po yan sa inyo. Sige, next. Pasensyahan nyo na, medyo sinisipon tayo. Okay? Next. Taking tobacco smoke into the mouth, then releasing it. So, as I said earlier, so parang dyan yung nakikita nyo example, wherein you consume a tobacco, then you inhale it, and then afterwards, you release it. So, which is common to, lalong-lalo na sa Pilipinas. Nakikita nyo sa paligid, ilan sa mga kabataan,
ilan sa mga, syempre, mga olds natin dyan, mga tito, tita natin, ilan sa kanila naninigarilyo, di ba? Well then, para naman sa ating mga kabataan, wow, sa atin. Nakikiatin. Okay, para naman sa mga kabataan, kagaya ninyo nanonood dyan, as much as possible, hindi pa po kayo allowed manigarilyo. Okay? Sige, next tayo. Okay, what is a cigarette? Once again, no? Cigarettes are legal drugs that everybody at any age might use. Nabanggit dito yung salitang legal. Yes, that is correct. Legal drugs po ito. But not for minors. What is that? Meaning to say, kung ikaw is yung mga bata na below legal age pa lang, around 18 years old yata, no, hindi ka po allowed bumili nito at higit sa lahat, gumamit nito. Kasi syempre nga naman minor ka, di ba? Sa murang edad, maninigarilyo ka agad. And as you know, mayroon tong mga iba't ibang negative effects sa ating katawan na hindi nyo pa dapat natitik kasi you're still a minor. Your body is not yet prepared to combat this kind of chemical effects na meron sa mga tobacco or yung tinatawag nga nating carcinogens. Okay? So, kung ikaw isa sa mga kabataan na nanonood ng lesson na to, so make sure na hindi mo pa dapat to tinitik. Kasi maya-maya, i-explain ko yung mga negatibong epekto nito sa ating katawan. So, just stay tuned lang muna tayo. Okay? Sige, next. Yan, pasensya na sa aking sipon at sumasabay sa aking sound effects. Okay? Ayun, tingnan ako ng napindot. Now, reminder lang po, no, minors should never use cigarettes or any tobacco products due to serious health risks and legal consequences. So yes, correct. Meron po itong mga legal consequences. For example, lalong-lalo na sa mga store natin, sa mga tindahan natin, na nagbibenta ng mga sigarilyo sa mga minor, meron po yung karampatang parusa. Okay, syempre naman sa mga minor, hindi pa talaga dapat kayo gumagamit yan. As I said earlier, your body is not yet prepared to combat this kind of chemicals. Sa binanggit ko kanina sa definition ng tobacco. Okay? Sige, proceed tayo. Next, did you know, according to the study done by the National Youth Commission, NYC, 2 sa 5 Filipino teenagers aged 13 to 15 years old smoke cigarettes. So, bakit kaya ganyan? Bakit ang babata pa, di ba? Ang babata pa, they tried already to use cigarettes. Kung iba naman dyan, sinasabi, sir, hindi naman ako naninigarilyo eh. Ang ginagamit ko, vape. It's still the same. Parehong-pareho po yan. Ang bukod tanging pinagkaiba lang ng sa vape is mild ang effects. But at the end of the day, pareho lang po sila ng epekto sa katawan. Okay? Ngayon, so karamihan sa mga bata natin kasi na-attract sa ganitong paninigarilyo because of, una, yung mga tinatawag nating peer-to-peer relationship, yung mga nabubuyo. Diba? Yung mga sinasabihan, o sige nga, try mo nga to kung tunay kang lalaki or kung talagang bilong ka sa amin. Which is, mali dapat yon. Hindi dapat yun ginagamit. Okay? Hindi dapat yun sinusunod. Yung iba naman, nakikita sa mga magulang, nakikita sa kapatid, diba? At yung iba naman nakikita sa social media, 'di ba? So napakaraming dahilan kung bakit 2 sa 5 Pilipino ang naninigarilyo. Yung iba naman sinasabi, stress reliever po ito. Yes, sa mga adult totoo 'yan, stress reliever nila ito. Pero para sa mga kagaya ninyong minor, it's a no-no. Hindi pa talaga kayo dapat nagaganito. Yes, I know you are still a child, you are still a minor, and of course you also experience stress, but still hindi pa rin po ito nararapat nyong gamitin. Okay? Sige, next tayo. Now, impacts of cigarette smoking. Excuse me. So, sa part na to, napaka-importante na makikinig kayong lahat dahil dito nyo malalaman yung iba't ibang negatibong epekto. Yes, negatibo. Wala po itong kahit isang positibong epekto. Siguro kung meron man, nasa isip na lang yun. Di ba? Wala talagang negatibo. Wala talagang positibong epekto itong paninigarilyo. Okay? So, proceed tayo sa impacts of cigarette smoking. First, syempre yung tinatawag nating odor. Alam niyo ba yung salitang odor sa Tagalog? Yung amoy ninyo sa katawan. Marami sa mga kaibigan ninyo, I'm sure, kung nakakanood nito, magtataka kayo, naligo naman,
Magpabango naman. But still, ang baho niya pa rin. Di ba? Mapapasigaw ka na lang. Sa sobrang, alam mo na hindi mo na naisip, parang, ba't ganyan yung amoy mo? Parang gusto mong sabihin. Di ba? Well, anyway, common yan sa mga mahilig manigarilyo. So, when you say odor, one of the side effects of cigarette is the odor. Body odor, the absorption of nicotine into the body, both into the lungs and the skin, affects the sweat glands. Yes, nicotine can directly affect your sweat glands. And your sweat glands, syempre, ang common job niyan is to release your sweat. Then, pag na-release niya yan, kahalo niyan yung nicotine, which is, yan yung parang amoy, nakapareho yung naaamoy sa usok. May maaamoy kayo na wala namang naninigarilyo, pero parang may amoy usok. Yan yung sa nicotine yan. Okay? Isa yan sa minor side effects ng, ng cigarette smoking. Okay? Proceed tayo. Next naman, what will happen if you consume too much smoking? Sabi dito, no, consuming nicotine causes a person to sweat more and affects the way it smells. If the person sweat extensively, the skin will start to smell like a rancid smoke. So, gaya nga nasabi ko, di ba? Parang merong naninigarilyo, parang may nagsusunog na wala naman kasi puro tao ang katabi mo, pero may amoy usok. Diba? Yan yung mangyayari sa iyong katawan. Unang-unang maapektuhan dyan is yung tinatawag natin sweat glands. Kahit anong ligo mo, kahit anong sabon mo, kahit anong pabango mo, pag pinawisan ka, mawawala lahat yan. Okay, back to zero ka. Diba? Dahil yan sa too much smoking. Okay? Sige, next. Excuse me lang sa aking umiiyak na ilong. Okay. Next natin is yung tinatawag nating bad breath and tooth decay. Nakakalungkot lang kasi yung iba sa inyo, magtataka kayo, bakit ganon? Di naman ako, nagtutoothbrush naman ako, pero bakit ang baho pa rin ang hininga ko? Tanungin mo muna ang sarili mo, baka mayroon kang kinakain or may ginagamit ka na hindi mo pa dapat ginagamit. Number 1 na nga dyan is smoking. Okay? So, number 2 effects niyan is bad breath. Tobacco is one of the sources causing bad breath. Moreover, cigarettes as a product of tobacco can cause several oral health problems. So, nabanggit lang dito bad breath and tooth decay. Marami pa po yan about sa oral health problem. So, syempre, technically, gagamit tayo ng kamay. So, means, alam nyo naman, now, our hands is one of the most dirtiest part sa ating katawan. Okay? So, syempre, hahawak tayo sa sigarilyo, ilalagay natin sa bibig, and, ayun, pasa-pasa na yung mga possible germs or bacteria na meron sa kamay natin, plus the carcinogens na makukuha natin sa sigarilyo. Diba? Double kill yan. Kumbaga, wala talagang mabuting maidudulot yung paninigarilyo. Okay? Sige, next. Next naman natin is the decrease of the function of the immune system. Ito, delikadong, major effects or impacts ng paninigarilyo. Sabi dito, no, smoking harms the system of the body, making it less successful at fighting diseases. Yes, as I said earlier, no, tobacco or the cigarette consists of carcinogens. Chemicals po ito, yung nicotine, tar, yung mga carbon monoxide. Yung mga yan, they contribute to attack your immune system. Nagsasama-sama yung mga yan para unti-unting atakihin yung immune system. Now, as you may know, kung nakikinig kayo sa mga science teacher ninyo, okay, ayan, syempre, alam niyo pag sinabi nating immune system, they are responsible in combating or fighting incoming and existing diseases sa ating katawan. So, kapag sila yung nag-shutdown because of the carcinogens, because of the smoking, then that is the end of the life. Life agad. Diba? Then, that is somehow magiging start na magkaroon ka ng iba't ibang problem. Okay? Sige. Next. Okay, another side effect is the poor academic performance. Yes, kung ikaw ay isang minor, aiming for an honor, aiming for a top, and somehow, nag-try ka manigarilyo, do not expect na makuha mo pa yung mga yon. Because, one of the side effect of the smoking is the poor academic performance. Bakit? Students who engage in smoking are more likely to decrease attentiveness, cognitive, and memory functions. Yes, ang chemical na meron sa carcinogens po
it can also attack our cognitive abilities, specifically our brains, di ba? Attentiveness, di ba? Memory function. Pag sinabi memory functions, yung mga memorization mo, nakakalimutan mo na, nagiging makakalimutin ka, balisa ka, di ba? Parang lagi kang galit. Or not technically lagi kang galit kasi minsan nga, ang smoking is stress reliever yan. Pero ilan yan sa mga pwedeng maging side effects kapag madalas kang nagko-consume ng tobacco. And tobacco, meron yung mga chemicals that affects your, alam mo na, cognitive abilities. Okay? Sige, next. Okay, addiction. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Meron ba kayong kilala na sa isang araw, 3 kaha yung nakukuha? Okay. 3 kaha, grabe naman yun. Diba? 3 kaha sa isang araw. Meron ba kayong kilalang ganon? Ayan, kung meron man, sad to say, that is already an addiction. Alam niyo naman, pag-addict, di ba? Kayo nga, pag nagmahal at naging addict, hindi, joke lang. Iba usapan naman yun, di ba? Okay, dito sa addiction, sabi niya, no, consuming nicotine through regular cigarettes or vaping results in the discharge of the chemical dopamine within the human brain. Di ba? So, kasi, ang dopamine na to, isa po itong hormone. Okay? And, I'm not sure kung hormone to, pero parang yun yata. Ito yung nagtitrigger na kapag hindi ka nakapag-take ng ganitong cigarette, iti-trigger nito yung brain mo to give command, and then, kailangan niyang sinasabi nito sa brain mo na manigarilyo ka na. Wala na akong sigarilyo. Kailangan mo nang mag-take ng sigarilyo, which is hindi dapat, di ba? Kasi addiction na yan eh. So, yan ang magiging parang major effects kapag ka yes, class kasi, class, ba yun? Nasanay na ako sa class. Yes po, no, kasi ang sigarilyo, nakaka-addict po talaga yan. Sabi nila, kapag sa first time daw, medyo uubuhin ka, pero after daw nun, magugustuhan mo na. Well then, hindi ko ma-sure yan kung totoo yan kasi I never been tried na manigarilyo kahit isang beses. Okay? Pero nevertheless, number 1 or one of the major effects of cigarette is yung tinatawag nating addiction. So kung ayaw ninyong magkaroon ng addiction sa paninigarilyo, okay, hanggat maaga pa, wag mong susubukan. Sabi nga ni Duterte, ano ba yun? Masisira ang buhay mo. Saan? Okay, sige. Next tayo. Okay, 3 types of smoking. Siyempre, meron tayong 3 uri ng paninigarilyo. Siyempre, hindi lang naman isa lang yan na alam ninyo. Meron tayong mainstream, we got the side stream, and of course, we got the third-hand smoker. Okay, ayan. Sige, next tayo. Pag-usapan natin unang-una yung tinatawag nating mainstream. Ayan, pasensyahan yung isa ko pang aso. Nagkakahula naman. Okay, mainstream means it refers to specifically to the smoke that a smoker directly inhales. Sa madaling salita, walang na nating palalimin, sila po mismo yung pinagmumulan ng usok. Pinagmumulan ng usok? Mali. Sila po mismo, yun na mismo naninigarilyo, kagaya po niyan. Ayan, they are the number 1 source of cigarette smoking. Kung bakit merong usok kayong naamoy. Sila yun, ang tawag sa kanila is, they are the mainstream smoker. Okay, tandaan lamang po. Next naman, yung tinatawag nating the second-hand smoker. Pag sinabi natin second-hand, the smoke that comes out of the lighted end of the cigarette or pipe, this can be also called second-hand smoking. So, pag sinabi natin second-hand, ito yung usok na nare-release ng ating mainstream smoker, then ito yung usok na naaamoy mo. Ang tawag doon second-hand smoker. No, meaning to say, hindi ka nga naninigarilyo, pero para ka na rin naninigarilyo kasi nga, because of the second-hand smoker. Okay, bakit? Siyempre, i-release siya ng katawan, i-release siya ng isang mainstream smoker, mapupunta na naman yan sa'yo, hihigupin, alam nga naman pigilan mong huminga, di ba? Siyempre, hindi naman pwede. May chance talaga mahihigup mo yan. But beware lamang po. Ang mga second-hand smoker at third-hand smoker, mas delikado po ang epekto nito sa katawan compare sa mainstream. Bakit? Kasi sa mainstream po, pag na-release na yan, napifilter pa yan kahit papaano kung hindi pa masyadong sanay or medyo hindi pa addictive yung mainstream smoker sa smoking, nare-release, napifilter pa yan ng katawan. Pero pag na-filter na yan, yung nailabas na ng katawan, sobrang lala na po ng mga chemicals na nandyan. And once you inhale it as a second-hand smoker, mas grabe po ang epekto niyan. Okay? Kasi magsasama dyan yung iba't iba pang smoke
at iba't iba pang amoy na nasa paligid ninyo, pipiliting sasalain ng ating katawan yan as a second-hand smoker. So beware lang po, no, kapag may nakikita kayong mainstream smoker sa tabi-tabi, as much as possible lumayo kayo. Kasi mas delikado po yan compare sa mainstream smoker. So I hope clear po yan. Ha? Okay, next natin is yung tinatawag nating third-hand smoker. Pag sinabi nating, third-hand smoker, smoke left for a protracted time on a sofa, beddings, pillow, and other objects. This smoke is also called residual tobacco smoke. Okay, it settles together with dust and might last for months. This smoke still contains harmful chemicals and carcinogens. Example, ito yon. Okay, ito yon. Yan. So, kung meron kayong mga sofa, or sabihin na natin, kung meron kayong mga nanay, tatay, kapatid, tito, tita, pinsan, ate, kuya na naninigarilyo, lalong-lalo sa mga sofa or naninigarilyo sa higaan, sa loob ng bahay, sa paggilid-gilid, sa pader. Okay, huwag kayong makampante kasi kung lagi dyan sila nakapwesto, baka nandyan na rin yung tinatawag nating ano tawag yun? Yung nakalimutan ko. Okay, yung protracted time, nandyan tinatawag natin, yung kumbaga, nanuot na doon yung amoy ng sigarilyo. Magtataka kayo. For example, kapag yung may kapitbahay, magulang na naninigarilyo, pag nilabanan niyo yung mga damit nila, kahit natuyo na yan, may aamoy pa rin kayong kakaunti dyan na amoy ng sigarilyo. Sa mga sofa, sa pader, yan. So, maaamoy nyo pa rin yan. So, still, just like I said earlier sa second-hand smoker, same pa rin po ng epekto yan at mas delikado po yan. Okay? So, as much as possible, kung meron kayong mga naninigarilyo sa bahay, okay? So, lagi nyo pong, alam mo na, maging consistent sa paglilinis sa mga paligid-ligid. Okay? Wag tatamarin pag nagliligpit ng bahay. Kasi meron nang naninigarilyo sa bahay ninyo, di ba? So, kailangan sipag-sipag sa paglilinis, paglalaba, pagtanggal alikabok. Okay? Kasi just to lessen the effect of a third-hand smoker. Kasi pag hindi nyo gagawin yan, kahit hindi ka naninigarilyo, kahit hindi kayong mainstream smoker, para ka na rin naninigarilyo because of the effects of the third-hand smoker. Okay? So, sana clear po yan sa inyong lahat. Sige, next tayo. Okay. Now, natapos ko na yung ilan sa mga importante at saka ilan sa mga major and minor effects ng ating smoking. So, recall muna tayo ng mabilis before I end this video. So, my question is, what is a cigarette? Okay, sige nga. Ano yung cigarette? For 3 seconds, ano kaya ang cigarette pag sinabi natin cigarettes? Yes, if your answer is, it is the practice of smoking tobacco, inhaling tobacco smoke, you are correct. Okay? Sige, next natin. What are the 5 impacts of smoking? So, 5 po yan. 2 major, 3 minor. Okay, sige nga, for 3 seconds. Okay, for the 5 impacts of smoking, 5 po yan, 5. Number 1 na dyan is yung, okay, sige, check natin, tingnan natin. Okay, una dyan is yung body odor, bad breath and tooth decay, decreases the function of immune system, poor academic performance, and lastly, the addiction. Okay, 5 po yan ha, makitandaan lang. Next, what are the 3 types of smoke? Ito madali lang itong tandaan. Sige, 3 seconds. 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay mainstream, side stream, or second hand, third hand, you are correct. Okay, so yan po yung mga 3 types of smoker. Now, I challenge you na to answer this question. Sabi dito, no, what is the importance of knowing the effects of smoking on the body? So, ano ba ang halaga niyan? Bakit kailangan malaman natin yung epekto ng paninigarilyo sa ating katawan? So, to answer that, all you need to do is to comment down below. So, kung ikaw is yung estudyante ko na nabigyan ko ng reminder to watch this video and to comment your section, you may do so. Okay? Kasi titingnan ko po yan after a while. Okay? So, ayun lang. Tingnan natin kung meron pa. By the way, no? So, before I end this lesson, this topic,
I would like to read this to you, sa inyong lahat, no? It is better to say no when someone give you a cigarette than to follow your curiosity. As they say, if your curiosity begins to attack you and you follow it, then that's the start of being in danger and prone to diseases. They say that smokers don't grow old. Anong ibig sabihin niya? Focus tayo dito sa baba. Smokers don't grow old. Anong ibig sabihin niyan? Okay, sa madaling salita kasi, kapag ka ikaw ay isang naninigarilyo, sa Tagalog, di ba, mawawalan kayo ng chance mabuhay ng mas matagal. But then, not guarantee naman na agad-agad is sure kill to or fatality agad. Ang ibig sabihin nito, no, majority sa mga naninigarilyo kasi, hindi na nakakarating sa mas mahabang edad. Nawawala kagad sila sa mundong ibabaw dahil unang-unang nga po sa paninigarilyo, sa lifestyle, yung mga ganon, di ba? Pero, syempre, kung ayaw mo at gusto mo mas mabuhay ng medyo mas matagal, habang maaga pa, okay, as much as possible, stop mo na yung paninigarilyo. Ayan, so that concludes our lesson for this video. Ayan, anyway, no, maraming salamat sa panonood. If you like this lesson, this topic, syempre, makikilambing lang ako. You may hit the subscribe button. At syempre, malaking tulong yan sa akin, diba? Okay, so kung meron kayong mga tanong, just comment lamang po sa ibaba. At syempre, kung gusto ninyong makakuha ng ng kopya ng visual na ito, so i-comment nyo lang po dyan or magsisend po ako ng link kung saan nyo po pwedeng makuha yung visual na ito. Ayan. So, pakitandaan lamang po, no, bawat sigarilyo na hindi mo hinihit-hit ay isang hakbang tungo sa mas malusog at mas mahabang buhay. So, by the way, and once again, this is Bright Mind. Thank you so much for listening. Thank you so much for watching. Okay, so see you po sa ating next lesson. Bye-bye!